60% looks and 40% advocacy statement. It's just a racket. Doesn't everyday world always see lots of trash here. This threatens not just our lives but also the lives of countless animals. As Mr. Pogi Pinangona, I would use social media to transform visions, turning screens into voices for change. Because for me, Earth doesn't need our apologies. It needs our commitment. If our hands can create waste, it can also create change. Let every rapper place properly be a shield against flooding. And let all the people, and let the young people know how they can shape our environment properly. Because for me, if we treat and protect our Earth, we're not just saving our nature, we're saving our future. Thank you, candidate number 18. Next we have candidate number 6. Ano nga ba ang magulo? Tao o ang mundo? Bilang isang Mr. Pogi Pinangonan, naniniwala ako na ang kinabukasan ng ating bansa ay nasa ating mga kamay at lalo na sa ating kapaligiran. Para sa akin, ang pagbaha ay hindi lamang isang natural na sakuna sapagkat ito ay isang hamon na sumusubok sa ating kahandaan, pagkakaisa at determinasyon sa susunod na henerasyon. Ang pagbaha ang pinakakilala at kilalang problema sa ating bansa at ito rin ang tanging problema na dapat natin solusyonan bilang isang taong nakikinabang sa ating kapaligiran. Bilang isang kabataan at bilang isang Mr. Pogi Pinangonan, dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay, maliit man ito o malaki, sapagkat naniniwala ako na ang lahat ng problema ay hindi lumalaki kung ating itong kinikilusan bilang isang tao. Kaya sa kabataan ng Pinangonan, maniwala kayo sa sarili nyo, sapagkat kapaligiran ang inyong magiging sandata sa kahirapan at kawalan ng pag-asa. Next is our candidate number 15. As Mr. Pogi Pinangonan, I tell the youth that we have the power to shape the future, that we take ownership of our environment, and we work together to mitigate flooding and other pressing issues. Let's adopt sustainable habits, educate our peers, and demand action from our leaders. Let us be the change we want to see, and let's be the change we want to see and inspire others to be the same. Together we can create a more cleaner, and more resilient community for all. That's all. Thank you. Thank you, candidate number 15. And now, let's welcome candidate number 17.
may malakas na ulan, may baha. Pero hindi ito simpleng abala. Ito ay nakakaapekto sa pag-aaral, sa trabaho, at sa araw-araw na buhay ng pamilya. Kahit may flood control projects, nakikita pa rin natin na may mga lubog na kalsada. And that tells us one thing. Infrastructure alone is not enough. As Mr. Pogi Binoanan, I want to inspire the youth to take the ownership of our environment. Sabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero magiging totoo ito kung kikilos tayo ngayon. Magsisimula sa tamang disiplina, tamang pagtatapon ng basura, at pakikilahok sa cleanup drives, at pagprotekta sa ating waterways para may iwasan ng baha. Kung marirealize ng kabataan, Kaya yan, yo! kung marirealize ng kabataan na ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga rin sa sarili at sa kinabukasan ng Binangonan, doon natin makikita ang tunay na solusyon at doon din natin makikita ang ating pagpapahalaga sa mahal nating Binangonan. That's all. Thank you. Thank you so much, candidate number 17. And now let's welcome candidate number 16. Magandang gabi, Binangonan! Bilang isa sa Mr. Pogi ngayong gabi, nandito ako sa inyong harapan upang magbigay ng inspirasyon, aral at kaalaman sa tulad kong kabataan. Hindi naman muling sa ating kaalaman na sa tuwing malakas ang ulan ay tumataas ang lawak at nabuhabaha sa ating barangay at nakaka-apekto sa pang-araw-araw ng pamumuhay ng ating pamilya. May mga proyektong sinasagawa upang pigilan ang pagbaha. Ngunit naniniwala po ako na kulang ang mga ito kung wala ang disiplina ng mga tao. Matuto tayong magtapon sa tamang basurahan, mag-segregate na nabubulok sa hindi nabubulok at magtanim ng puno na sa gayon ay maiwasan ang pagbaha. Sa aking kapwa kabataan, ang pagbabago ay hindi isang malaking himala. Ito ay maliit ngunit tamang desisyon sa pang-araw-araw. Ipakita natin na ang ating malasakit ay hindi pa sa salita, kundi sa gawa. Dahil ang Binangonan ay hindi inuubog ng ulan, baha, o kahit anong unos, kundi ng mga kamay na handang kumilos at mag-aisa para sa ating mahal na bayang Binangonan. Muli, ako po si Hero Atrape, your Mr. Pogi ng Binangonan, from Barangay Dalaman. Thank you so much. Next, we have our candidate number 19. Kailan na ba tayo dapat kumilos? Pagbubog na naman ang kalsada, o huli na ang lahat. Bilang Mr. Pogi Binangonan, naniniwala ako na ang tunay na Pogi ay hindi lamang nakikita. Ito ay may magbabago. Ang ating komunidad ay paulit-ulit na nakakaranas ng matinding pagbaha. At alam natin, hindi baha ang problema, kundi kapabayaan, maling pagtatapon ng basura, kakulangan sa disiplina. Ngunit dito pumapasok ang isang mapait na katotohanan. Nasanay tayo sa salitang, ganyan talaga. Kapag bumaha, reklamo. Kapag humupa, limot na naman. Pero dito pumapasok ang solusyon, ang kabataan.
I will inspire them by turning awareness into action. Mula sa clean-up drives na hindi lang isang araw, hanggang sa social media para gawing cool ang pagiging environment friendly. Kapag nakita ang kabataan na ang maliit na aksyon ay may malaking pagbabago, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. At higit sa lahat, ipapaalala ko sa kanila na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi obligasyon ng iilan lang. Ito ay responsibilidad nating lahat. The earth doesn't need us. We need the earth. Kapag mahal mo ang bayan mo, aalagaan mo ito. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Uulitin ko ang aking tanong. Kailan tayo kikilos? Ngayon, sama-sama para sa kinabukasan. Because protecting the earth is protecting our future. Thank you so much, candidate number 19. And now let's welcome candidate number 8. How will you inspire the youth to become responsible stewards of the environment and take action against pressing issues that is flooding in our community? Bilang Mr. Pogi ng Binangonan, naniniwala ako na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa atin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili. Laging isipin na iisa lang ang mundo ginagalawan natin. Kung kaya, tungkulin natin itong mahalin at alagaan. Simple act can make a great impact. Umpisahan natin ang pagbabago sa simpleng hakbang. Tulad ng simpleng pagtatapon ng basura, pagtatanim ng mga puno, at pagpalaganap ng mga kaalaman tungkol sa pagbaha. Isipin natin na tayo mismo ang solusyon. Maliit man ang mga hakbang na ating gagawin, ngunit kung ito'y pagsasama-samahin, ay may katuparan ng maayos para sa pagbabago. Ikaw, kayo, tatanungin ko kayo, maaating nyo ba natin na hindi na makita ng susunod na henerasyon ang tunay na kagandahan ng kalikasan? Kumilos tayo para sa ikakaganda ng ating pinakamamahal na tahanan na kung tawagin natin na kalikasan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 8. And now let's welcome candidate number 20. Magandang gabi mga taga-Binangonan. Bilang Mr. Pogi ng Binangonan, bibigyan ko inspirasyon ko ang mga kabataan sa pamamagitan ng tunay na leader ay pagpapakita ng pananagutan sa ating pinangkalikasan. Gagamitin ko ang aking mga plataforma. Ako magbibigay ng mga kaalaman, mangunguna sa mga gawain at magbibigay boses sa mga kabataan. Mula sa tamang pamamahala ng mga basura, mga community services, hanggang sa tamang pagtatapon ng mga basura. Dahil naniniwala ako, kapag naunawaan ng mga kabataan na ang pangangalaga sa ating inang kalikasan ay pagprotektahin mismo sa kanilang magiging kinabukasan. Tayo ay makakatatag ng mas malinis, mas malawak, at mas bigkas na Binangonan para sa susunod na henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat.
As a Mr. Pogi Binangonan, I will inspire you by leading through actions and responsibilities. Bilang kabataan templo, ipapakita ko po na ang simpleng kabataan, na ang simpleng disiplina, tulad ng pagtatanim ng mundo, pagtapon ng basura, at may ilaw sa clean-up drive ay malaking tulong laban sa paglaban. Dahil bilang kabataan, ako po ay naniniwala na kapag ang kabataan ay mulat at nagkakaisa, mas nagiging ligtas at maayos ang mahal natin ginawa. Ayun lamang po. Thank you, candidate number 1. The next we have our candidate number 7. Standing here before you, when we realize the powerful our voices can be. A single voice could change someone's life, but silence allows injustice to survive. As a Mr. Pogi candidate, I would use my voice to urge every young Filipinos to take action. We are not too young to care, and we are not too weak to act. I believe that the youth are not only the hope of tomorrow, they are also the strength of today. We cannot control nature, but we can help protect it. It starts with the choices we make, the words we speak, and the leaders we support. This is why I encourage every young Filipinos to take part in cleaning programs. Speak for transparency and accountability. Help our home and protect our streets. Because I believe that if we speak together, if we act together, we live a safer, cleaner, and brighter tomorrow. Next is our candidate number 22. Ang napili ko pong topic or issue, which is yung flood control. Or sabihin natin, pagbaha. Kapag wala pong agarang action ito, pwede po itong makasagabal sa pang-araw-araw nating pamumuhay. I think the one of widespread problem in our community is flooding. Or naman po tayong lahat na napapanood natin ito sa balita at nasasaksihan ito na ating mga mismong mga mata. Sobrang nakaka-disappoint dahil sa mga naapektuhan nito. Let's show them how it affects in our favorite spot, our families, and our future. Let's use our voice to spread awareness to save our community for flooding. Let's organize fun runs, concerts, or festivals with eco-friendly vibes. Further meet environmental leaders or local heroes. We can share their stories and inspiring the youth to care. The environmental slide. Dirty. We just need to make it relatable and fun. Thank you. Sana pinabayaan nila mag-English sila. Thank you, candidate number 22. And to complete our draft bill, we have our candidate number 3. Bilang Mr. Pogi na Binangonan, ako ay naninindigan na ang pag-ising na kamalayan ng mga kabataan ay ang tunay na simula sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang mga suliranin tulad ng laman ng pagbaha ay hindi lamang bunga ng ating kalikasan, kundi epekto ng ating kapabayaan, kakulangan sa paninindigan at mga pasyang humahantang sa kapakanan ng sambayanan.
Sa ganitong kalagayan, mahalaga na ang kabataan ay maging mapanuri, disiplinado, at aktibong kalahok sa mga gawain na nagtataguyod ng tamang pamamahala ng ating basura, pagbabawas ng plastic at pangangalaga ng ating likas na yaman. Dahil ang mga kabataan ay hindi lamang tagapagmana ng ating kinabukasan. Dahil ang mga kabataan ay hindi lamang tagapagmana ng ating kinabukasan. Dahil ang mga kabataan ay hindi lamang tagapagmana ng ating kinabukasan, kundi tagapagtanggol ng ating kasalukuyan. Hanggang ganda lang ba? Hindi tagapagtanggol ng ating kasalukuyan sa pamamagitan ng integridad, pagkakaisa, at tapang na magsalita sa mga katiwalaan, lalong-lalo na sa mga puntong ating inilaan para sa proyektong mabawasan ang pagbaha. Para sa proyektong mabawasan ang pagbaha. Para sa proyektong mabawasan ang pagbaha. Para sa proyektong mabawasan ang pagbaha, na ipapakita natin na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa malasakit at paninindigan. Dahil kapag ang kabataan na ang tumindig sa tama, napipilitan na managot ang mga tao matagal na nagpapahirap sa ating komunidad. Because always remember, when the youth rise and chose to lead with soul, we won't be submerged in floods again. Instead, our people loses their power, and our fans serve their goal, and our community regain control. And together, we protect our land and secure every soul. Muli, magandang gabi, mahal kong Pinoy.